pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sumasamba,
Isayas 1:16-18. Maghugas kayo ng inyong sarili, maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan. Inyong ituwid ang paniniil. Inyong ipagtanggol ang mga ulila. Ipaglaban ninyo ang babaeng balo. Umarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang mahalaga, walang pakinabang sa panlabas na gawaing pangrelihiyon kung walang tunay na pagbabago ng puso at pamumuhay na matuwid. Ang Diyos ay nananawagan na ating linisin at alisin sa ating buhay ang kasalanan at magbalik loob tayo sa Kanya. Nangako siya na tayo ay patatawarin niya at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan. Si Kristo ay naparito upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa lahat ng ating kasalanan. Awit 133, 3, 4, 7 at 8. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may tapat na pagmamahal at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. Humingi ng kapatawaran. Ang ating Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Kapag ginising tayo ng Espiritu Santo na tayo ay may kasalanan, agad nating ipahayag ito sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hingin natin na tayo ay Kanyang patawarin ayon sa Kanyang awa at pag-ibig sa atin. Huwag matakot na lumapit sa Kanya. Inaanyayahan niya tayo na lumapit sa Kanyang trono ng grasya sa pamamagitan ni Hesukristo na ngayon ay namamagitan para sa atin sa Diyos. Gagawin niya ang Kanyang pangako sa makasalanang nagsisisi. Tayo ay patatawarin at lilinisin niya. 2 Tesalonica 1:10-12. Kapag dumating ang Panginoong Hesus sa araw na iyon, siya ay luluwalhatiin sa Kanyang mga banal at kamamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, na kayo'y ariin ng Diyos na karapat-dapat sa Kanyang pagkatawag sa inyo, at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa Kanya, ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Luluwalhatiin kasama ni Hesus. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang mga makasalanan na hindi nanalig sa Ebanghelyo ay hahatulan ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit ang mga mananampalataya ay luluwalhatiin kasama niya. Kaya't napakahalaga ng kaligtasang dala ng Panginoong Hesus na Kanyang inialok noong siya ay nagkatawang tao. Ang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan at makakapiling niya at ng Diyos magpakailanman.
Lucas 11:1-5. Si Jesus ay pumasok at nagdaan sa Jericho, at doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya ay pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangang ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon." Tinanggap ni Jesus ang makasalanan. Si Zaccheo ay maniningil ng buwis na para sa mga Hudyo ay labis na makasalanan. Ngunit nagsikap siyang makita ang Panginoong Hesus. Nakita ng Panginoong Hesus ang pagsisikap niyang ito at siya ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo. Pinulaan ng mga nakakita ang Panginoon. Siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Sinabi ng Panginoon ang dahilan. Dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Tanggapin ang kaligtasan. Nanawagan ang Diyos na ang mga makasalanan ay magsisi, at nangako siya na ang tutugon sa kanyang panawagan ay kanyang patatawarin. Makaaasa tayo ng kapatawaran at katubusan mula sa Diyos. Isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang tayo ay tubusin sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito ang dahilan kung bakit si Zaccheo na nagsikap makita ang Panginoong Jesus ay tinanggap niya. Ito ang dahilan. Siya ay naparito upang iligtas ang nawala. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.